Welcome back again sa ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab. At itong topic na atin pong itinatampok sa inyo sa paksang ito ay ang pag-amin, no? Nitong tila pag-amin nitong si Marcos Jr. na mayroon pong banta sa kanyang administrasyon sapagkat sa kanya pagsasalita sa harap ng mga sundalo, tiniyak nito, sinabi nito na hindi niya hayaan ang destabilisasyon at pinayuhan niya mga sundalo na maging mapagmatyag sa mga taong nais sumira ng ating ika nga ng ating sistema ng gobyerno. So, ito mga kaibigan, no nakarang araw ay nagbanggit na rin itong si Senador Antonio Trillanes na meron na po mga na-identify na mga police officers na kasama po sa destabilization plot, pero ang AFP ay hindi nga pumapayag. So, nung una ay tila hindi naman po sumasakay dito si Marcos Jr., no? Dahil hindi niya alam. Siguro may nagparating na sa kanya na positive ito. Di ba? Kaya't nababanggit niya ngayon na hindi niya hayaan ang destabilisasyon. Ang problema nito, mga kaibigan, ay simula't simula pa naman ang kanilang pagsasama ni Sara Duterte. Alam naman nating naggagamitan lang sila. At ang pakay talaga nitong si Duterte ay gamitin lamang si Marcos Jr. Para nga hindi magalit ang taong bayan kapag si Sara Duterte ay halimbawa naging presidente at manalo. Dahil kung si Sara Duterte ang sumunod kay Digong ay magagalit ang taong bayan. So kinalamay nila loob ng taong bayan, ginawang vice si Sara pero kasama doon ng evil intention na of course i-overtake itong si Marcos Jr. And yet, hindi nila magawa ng ganun kadali. Hanggang sa baka matapos na lang ang termino ni Junior, hindi pa rin nila ma-overtake ito. However, mga kaibigan, ibang usapin naman yung pangamba natin na mukhang papaboran ng susunod na pagkakataon sa 2028 national election na maging Pangulo ng bansa itong si Sara sa pamamagitan siyempre ng mahika na naman. Subalit, sa pagkakataon at yugtong ito mga kaibigan, talagang hindi po maiwasan ni Marcos Jr. na mangamba, no? Dahil po sa laki ng ika nga, laki din ng conspiracy theory lamang natin ito nang nakulimbat, di ba? Nung isa, nung kabilang panig. So may maraming pambayad itong nasa kabila, di ba? So ngayon mga kaibigan, itong babala ni Senador Antonio Trillanes ay tila na pagtatanto na ni Marcos Jr. At talaga naman mga kaibigan, actually, ayon mismo sa aking puting panty, sinabi ko na sa inyo, sa paulit-ulit ko pong post na magdasal tayo at mag-ingat. Dahil tila pag-amin rin ni Marcos Jr. na may manggugulo sa ating bayan, mga kaibigan, di ba? Lumalabas na sa kanyang bibig, mga kaibigan, yung noon ay mga post ko lamang. Di ba? Sinabi ko sa inyo na nangangamba ako. Nangangamba ako na marami po ditong magiging casualty sa ating bayan. Dahil ganid sa ganid na po ang naglalaban. Diba? Kaya sinasabihan ko rin mga pink na magkalma kayo. Huwag kayong paggamit sa magkabilang kampo sapagkat ito magkabilang kampo na to ay hindi naman pang interes ng nakararaming Pilipino, kundi interes na proteksyonan ang kanilang mga sariling interes lang din mismo. Diba? So anyway, sabi nga nila, choose lesser evil. Sa akin naman, hanggat nandiyan si Marcos Jr., dapat alam niyang gamitin ang kapangyarihan ng pagiging presidente dahil hinawakan niya nagmaniubra siya. So ngayon, problema niya ngayon, mga kaibigan, hindi niya ngayon mawari kung sinong pagkakatiwalaan niya. Di ba? Sa gobyerno. Kasi mga kaibigan, political political affairs yan. So dapat magaling talaga siya kasi baka magapang yung maraming mga mambabatas dyan ng nakarang administrasyon para bumaliktad kay Marcos Jr. Diba? So, yun ang sinasabi natin mga kababayan na dapat natin pagandaan dahil kung hindi ito makukuha sa santong dasalan, malamang kukunin ito sa santong paspasan. At ang casualty dito, tayo mga ordinaryong mamamayan ng ating bansa. Diba? Kaya ito yung matindi nating babala noon pa sa ako naman po ay hindi mo kailangan maging dilawan o pinklawan. Ako naman po ay hindi panatiko ng mga kinot na pinklawan, bagkos ako po'y tumitindig lamang sa kung ano pong makatarungan
tama at wasto para sa ating mahal na inang bayan. Nagsasabi lamang po tayo na kita nyo, hindi totoo yung kanilang sinabi. Kaisa-isang brand ng kanilang plataforma na ibinenta sa mga tao ay Unity. And yet, mga kaibigan, ito po ay hindi nila nagawa. Unity na nga lang ang brand nila, hindi pa nila napagtagumpayan. At yung sinabing pagmura ng mga presyo ng bilihin sa dami na pinangako noong nakaraang eleksyon, mga kaibigan, wala naman pong natupad. Di ba? Ano yung natutupad dyan? Yung mga pending na ng mga proyekto, yung mga pending na ng mga usapin. Actually, yung ginagamit na Visiting Forces Agreement ni Junior ay si Aquino pa ang nagpanday. Di ba? Sa Amerika. Yung paglaban sa The Hague sa UN Tribunal, kay Aquino din yun. And yet, nung panahon ni Aquino, 3.4 trillion lang ang utang ng Pilipinas. Kasama na yung inutang ng tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. Diba? Pinigil ni Aquino sa 3.4 trillion. Anong ginawa ng mga Pilipino? Nagpauto kay Digong. After a year, naging 6.7 trillion ang utang ng Pilipinas. Pag-alis ni Digong, 13 trillion ang iniwan niyang utang kay Junior na Pilipino ang magbabayad. Panahon ni Junior, 15 trillion, running 16 trillion na kung di ako nagkakamali, and growing pa yan mga kaibigan ng utang ng mga Pilipinas, ng mga Pilipino. Sino magbabayad niyan? Yung Marcos Duterte ba? Hindi po, Pilipino po ang magbabayad niyan. Ngayon, mayroong mga banta ng destabilisasyon kay Marcos Jr., natural, poprotektahan niya ito. Ang masakit lang, maglalaban ng Pilipino sa kapwa Pilipino dahil lamang po sa sa kaganidan o pagiging dupang nitong mga naturang dinastiya na pinapabayaang maghari ng mga kapwa Pilipino lang din mismo dito sa ating mahal na inang bayan. So, ayan, sinabi ko na sa inyo yung babala. Next event that that we are expecting to happen, sana naman wag mangyari, pero we are expecting of what? Chaos, mga kaibigan. Ang masakit nito, magkakaroon po ng casualty ng mga walang kinalamang, mga walang kamalay-malay na mga tao. Sana naman ay huwag mangyari ito, mga kaibigan, dahil ang kinakatakot ko, baka gamitin ni Digong itong mga koneksyon niya sa labas ng puwersa ng gobyerno, di ba? Para conspiracy theory, manabutahe ng manabutahe kahit na may casualty mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong mga Pilipino. Kaya sana po mag-iingat tayo at doblehin natin ang ating pagdarasal at higpitan ang ating pananalangin para naman po tayo dinggin na protektahan ang bayan natin ng ating dakilang Ama na siyang lumikha sa atin. Kaya anuman ang inyong pananaw, opinion at kuro-kuro ukol dito sa paksang ating tinalakay, just comment down below. Thank you for liking and sharing this video to all your social media friends sa lahat ng network. And of course, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayong maging updated pa sa mga itong uri ng talakayan.